Bagong lahat, pinagtatalunan online kung si Austin Reeves na snub sa All-Star bilang replacement kay Giannis. Ang pinili kasi si De'Aaron Fox ng San Antonio. Si Giannis nasa big lineup ng World Team. Inilipat si Norman Powell from Team USA to Team World. Pinagkumpara din ng stats ni Fox at nitong si Austin Reeves ngayong season. Nasa 19 points, 3 rebounds, 6 assists, 48 and 35% si De'Aaron Fox. Ang pinakamababang average niya since 2019 season. At hindi rin ito yung best season individually para kay Fox, pero best season by team. Sa buong karir nitong si De'Aaron Fox, ngayon lang siya nakaabot ng second spot sa West. Si Austin Reeves naman 25 points, 5 rebounds, 6 assists, 50 and 36%. Ang best season ni Reeves sa kanyang karir so far. Ilang beses din nakapag-playoffs itong si Austin Reeves. At big deal din kasi para kay Reeves ang mapasama sa All-Star ngayong taon dahil nga pwede siyang makapirma ng max contract pagdating ng off-season. Kahit hindi rin naman mapili sa All-Star si Reeves, yung 25 points per game ngayong season, yun kasi ang biggest deal niya pagdating ng off-season na pwede siyang kunin ng ibang teams. Hindi pa alam kung kaya niyang i-maintain sa mga susunod na taon. Technically si Reeves ang magiging pang 14 na top scorer sa NBA ngayong season. Pero nakalaro lang siya ng 28 games dahil sa injury at hindi na siya eligible sa kahit anong award. Ang pumili kasi ng replacement si Commissioner. Kaso based sa mga write-ups, kahit si Reeves ang merong best season ngayong taon, consider pa rin siyang isang role player. Meron kasi di umanong hierarchy ang mga player sa NBA. Kahit nag-a-average si Reeves ng 25 points per game, isang beses pa lang niya nagagawa. Papaangat pa lang si Reeves sa main character energy at hindi pa matatawag na true star. Parang Norman Powell last season, all-star number at kinukonsider na maging all-star pero galing siya sa pagiging third best player or kaya fourth best player kina Harden, Kawhi at Zubac. Based pa sa mga write-ups, kung hindi man napili si Reeves, mas better na pinili di umano si Dillon Brooks na may career season ngayong taon at mas masaya siguro kung andun si Brooks sa All-Star bilang pangpataas din ng rating dahil aangasan niya di umano yung ibang mga player ng ibang team. Career season para kay Brooks, 21 points, 3 rebounds, 2 assists at nasa 1.8 steals per game, 44 and 34%. Pinaliwanag naman ni Reggie Miller kung bakit hindi pinili si Brooks bilang All-Star. Halos katulad lang din ng reason kay Reeves. Karamihan ng mga player sa West, mga all-star caliber player. Si Brooks at si Reeves kahit merong best number sa kanilang career so far, masasapawan talaga sila ng mga true star. Based naman kay Carmelo Anthony, kung impact sa team, si Dillon Brooks talaga dapat ang napili kumpara kay De'Aaron Fox. Kaso nga, dahil sa pagiging villain niya, dun talaga umiiwas yung mga bumoboto lalo na si Commissioner. Ganito rin kalupit si Dillon Brooks Pagpasok ng All-Star Weekend, suspended agad siya dahil hindi na binawi ng NBA yung ika-16 na technical. Isa pa doon, kada masususpend itong si Dillon Brooks ngayong taon, makakatipid ang Suns ng $121,000 pagdating sa kanilang tax. Si Jordan Poole naman, 9 straight games nang hindi pinalalaro ng Pelicans. Wala naman siyang listed injury. Mukhang nagkatotoo lang yung sinabi ng ibang mga writer at mga fans na kapag galing Wizards, natatapos yung karir. Pero yung ibang player naman na galing Wizards, napapag-champion nila yung ibang team. Ang reference kasi doon si John Wall, Bradley Beal, si Westbrook pero nakabawi pa rin naman at kahit si CP3 na na-trade dito sa Wizards kahit hindi pa siya naglaro. Si Jordan Poole yung isa sa mga player na candidate ngayon sa buyout. Meron pa kasing until March 1 para mag-decide yung mga team kung iba-buyout nila yung mga player nilang nakuha sa trade or kaya yung mga player nilang merong malaking kontrata pero hindi nagagamit. Ang New Orleans nasa 2 million sa first tax apron. Konti na lang ang mababawa sa kanila pagdating ng off-season dahil din kay Jordan Poole. Meron pa kasing player option si Jordan Poole at siya ang second highest paid player sa Pelicans behind Zion. Hindi rin better option na i-buyout si Jordan Poole dahil malaki pa ang kontrata, nasa mahigit 60 million pa sa loob ng 2 taon kasama yung ngayong season. Ang chance ng Pelicans ay kung i-decline ni Jordan Poole ang kanyang kontrata pagdating ng off-season na medyo malabong gawin ni Jordan Poole yun. Kailangan muna makabawi ni Jordan Poole sa kanyang karir bago mag-expire ang contract niya. Nung bago ang deadline, merong mga rumors na expected babalik si Poole sa Golden State at gusto rin naman nitong si Steph, kaso nga lang andun si Draymond. Lagpas na rin kasi sa first tax apron ang Warriors at 2 million na lang sa second tax apron. Hindi nila maisasign ang player na katulad ni Jordan Poole na mahigit $17 million pataas ang kontrata. Ang Clippers naman humahabol sa playoffs at pwede magkaroon ng magandang run sa second half ng season. Kaso posible magkaroon din ng bad or good news.
Dahil base sa report, after ng All-Star, i-release na ang verdict para kay Kawhi at sa Clippers. Akala ko nga dati base sa mga write-ups, mag-iintay muna until off-season. Parang palalagpasin lang ng NBA yung All-Star Weekend dahil gaganapin nga sa Intuit Dome. Either good news or bad news ang pwede mangyari sa Clippers dahil ang iniiwasan doon maboid ang kontrata ni Kawhi. Bigla siyang maging free agent bago yung March 1 at pwede siyang makasign sa ibang team. Kung maboboid ang kontrata ni Kawhi, hindi siya makakasign ng malaking kontrata at mas better intayin niya yung off-season kung kailan siya free agent at kasama pa doon posibleng mawala ng multiple draft picks ang Clippers. Yung void ang kontrata ni Kawhi, posibleng penalty option lang yun or worst case scenario na pwede mangyari. Ang pwede talagang ipataw sa Clippers ay mawalan sila ng draft pick sa mga susunod na taon or kaya magmulta pa kasabay nun masuspinde ang kanilang mga executive katulad na nangyari dati sa Minnesota. Kung sa worst case scenario, yun ang bad news talaga sa Clippers. Bigla na lang maboid yung kontrata ni Kawhi at hindi siya pwedeng bumalik sa Clippers. Isa pa doon, mas better kay Kawhi na intayin yung off-season para makasign siya ng malaking kontrata pa rin sa ibang team.